Ngayon po, next week ay Semana Santa na, di po ba? Mahal na araw, Lenten season kung tawagin ng iba. At halos lahat ng mundo, ng tao sa mundo, ay ino-observe Holy Week. Dahil kung hindi nila ino-observe, bakit sila pumapasok pagka Holy Week? Kung binabaliwala nila yung Holy Week, di ba, holiday, walang pasok. Dapat sana magtrabaho sila ng kung ano ang sinusweldo sa regular day dapat. Pero dahil nga ino-observe din na ng lahat ng tao, ang ginawa ng ating Panginoon Jesus 2,000 years ago, and He deserved it, ang ating Panginoon, ay yun lang po ang pwede po nating maibigay sa ating Diyos. Yung alalahanin man lang natin sa oras, sa araw, ng Lenten season, ang kabutihan, yung ginawa ng ating Panginoon Jesus. Yung binasa po natin kanina sa Philippians chapter 2 na sabi nga, bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, privileges ng kanyang pagiging Diyos. Hinubad po niya, hindi yung Diyos ang kanyang inalis sa kanyang katawan, kundi privileges para ipadama, ipakita niya sa atin how much He loves us. At yun nga po, pagdiriwang po natin, o i-observe po natin, next week, at iba't ibang klase po, kung paano po natin i-observe ang Holy Week. Ako po, libasa nga po, laki kaming Sagrado Katoliko. Nanay ko, imanang sa simbahan. Laging present kapag may nobina. Nag-observe po kami. At lumaki po kami Catholic. Ganyan po yung ginagawa po namin. Pagka Semana Santa na. 2 linggo pa bago dumating ang mahal na araw, meron na kaming mga inaawit. Kung pagka Pasko, naririnig po natin inaawit yung kanta ni Joe Marichan. I can wait for a better Christmas. Yun po yung naririnig po natin. Pero sa amin po noon, talagang, yung pasyon, alam niyo ba yung pasyon? Yan, yung pagpapaksakit na ginawa ng ating Panginoong Hesus ay sinulat at inaawit. Ganun po kami mag-observe, talagang magdamagan kung kami po'y kumanta, umawit at kami po ginagawa namin kalokohan. Padabasa, hindi po namin alam kung bakit pa ginagawa yun. We know, we believe. Ako po, personally, I believe Jesus. Naniniwala ako kay Jesus, naniniwala ako na namatay siya para sa akin. Pero yun lang. Walang dating, walang dating sa buhay ko. Pero salamat, talaga napakabuti ng ating Panginoon. Ayun, that is how we observe. Pero ang tanong nga, meron nga akong tanong. What if Jesus never crucified? Paano nga kaya kung si Jesus ay hindi nagpapako doon sa krus ng Kalbaryo? What if there is no shedding of the blood? Walang tumigis na dugo doon sa buntok ng Kalbaryo. Paano nga kaya? Paano kaya kung walang nagsakripisyo, ibinigay ang buhay para akuin yung mga napakarami po nating mga kasalanan? Yung walang Diyos na nagbigay ng kanyang anak, tiniis niya, bahala kayo. Paano nga kaya? Hindi nyo natatanong pagkamisan, paano nga kaya kung merong walang Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para po sa atin? Two things happen if no one sacrificed. Number one, earth would become Satan's kingdom and tayo pong lahat, are his cohort. Mga kakutsaba po tayo ng dyablo. Mga alipores po tayo ng dyablo kung walang nagsikripisyo ng buhay para po sa ating mga kasalanan. Ganun po ang kahihinatnan po natin. Ganun po yung magiging buhay po natin. Dahil ang sinusunod po natin, yung ating bossing ay taning. Tingnan po natin sa Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang 3. Sa New Living Translation. Pero, dito ko po babasahin. Ephesians chapter 2, mula po sa verse 1. Once you were dead because of your disobedience. Dati,
patay po tayo. Ganito po yung buhay po natin noon. Kung hindi nagsakripisyo ng buhay ang ating Panginoon Jesus. Ganito po. Once you were dead because of your disobedience and your many sins. You used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commanders of the powers in the unseen world. Mamumuhay po tayo sa kasalanan. Ang paggawa ng mali, paggawa ng kasalanan, ay normal lang. Para lang nagpapalit ng damit, para lang nagsisipilyo. Sisipilyo ba kayo? Oo naman. Yun po. Because of our disobedience, like the rest of the world, obeying the devil. Siya po yung kasi ang bossing natin. Di siyempre susundin po natin. Ganon po ang kalagayan po natin. He is the Spirit at work in the hearts. He is the Spirit at work. Nalilipad eh. Patay mo na nga. Tsaka giniginaw nga ako. Di ba sinabi ko na kayo ng umaga, sensitive yung aking skin. Hindi, nalilipad eh. He is the Spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. All of us used to live that way. Diba? Ganun lahat. Lahat ng tao, ganun talaga ang kinagisnan, kinamulatan at ginagawa. Sabi pa rito, following the passionate desire and inclination of our sinful nature, by our nature, we were subject to God's anger just like everyone else. Ganon po ang buhay po natin. Kung walang Jesus na nagbigay ng buhay po sa atin. Pero salamat, napakabuti ng ating Panginoon. Matthew chapter 25, na po natin. O mamaya na nga yun. Sa pangalawa po yun, the earth will become Satan's kingdom and we are his cohort. Pangalawa po mangyayari po sa atin. The earth will be chaotic. Walang kaayusan ang mundo. And we would be doomed to hell. Ang destinasyon po natin ay impyerno. Hell is real. Totoo po yun. Na merong impyerno at merong mga demonyo. Wala po sa bahay po natin. Pagkaminsan sinasabi po natin, makalayas na nga sa impyerno ng bahay nito. No. Hindi impyerno ang ating bahay. Ito ay tagpuan ng mga nagmamahal sa ating Panginoon. Dati, kung wala ngang Jesus na nagbigay ng buhay para po sa atin, ganun nga po ang mangyayari. Ang tahanan po natin ay magiging semi-hell, semi-impyerno. Ganun po. Pero salamat, merong Jesus na nagbigay ng buhay para po sa atin. Matthew 25, Matthew 25. Verse 41, then the king to those on the left and say, away with you, you cursed one, into the eternal fire, prepare for the devil and his demon. Hindi po para sa tao ang impyerno. Yan po ay ginawa para sa demonyo. Para sa mga nagrebelde sa ating Panginoon. Revelation chapter 14, verse 9, verse 2 hanggang 11. Anyone worship the beast in his statue or accept his mark on the forehead and on the head must drink the wine of God's anger. It has been poured full strength into God's cup of wrath, and they will be tormented with fire and burning sulfur in the presence of the holy angels and the Lamb. Ganun po yung magiging kahihinatnan ng sanlibutan ng buong mundo. Iyon ay kung wala ngang Jesus na nagbigay ng para sa atin. Revelation chapter 20, verse 14 to 15. Then the dead and the were thrown into the lake of fire, which is the second death, and anyone whose name was not found recorded in the book of life was thrown into the lake of fire. Yun daw mga hindi
sa aklat ng buhay yung kanilang pangalan ay hindi nakasulat, ay ihahagis, itatapon sa lake of fire kasama ang diablo. Ang tanong, kasama kaya ang pangalan natin? Yun, salamat sa 7. Yun, naging 8. Yun, kasama ba? Nasa kasulat. Nakasulat na sa aklat ng buhay ang ating mga pangalan. Amen! Ang tanong uli, may tanong uli ako, kanino ka nagpalista? Sa sir, sa labas? Membership? Ayan, lagi po sinasabi sa atin ni Pastor Romil, ang church ay hindi isang club na kailangan ay mag-member ka para ikaw ay makasama. Hindi ito tennis club. Yan, ako, member ako ng 3 tennis club dito sa bayan po ng Tansa. Pari-pareho kung may nagbayad. Hindi po membership ang pagtanggap sa ating Panginoon. Amen? Nakalista po tayo dahil sa ating Panginoon Jesus. At hindi rin po kaya na, ito po maling ginagis na po natin na si Pedro ay naandun sa pintuan ng langit at may daladalo na mga susi. No, hindi tayo nagpapalista. Hindi si Pedro. Si Pedro ay questionable din. Sige, kung makakapasok siya. Mga kapatid, yun po yung ating sigurus. Ang ating Panginoong Hesus, ang dahilan kung bakit magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Salamat nga. Ulit-ulitin po natin. Salamat. May Jesus na nagbigay ng buhay. Nag-alay ng kanyang buhay, nagtigis ng kanyang mga dugo. Binata yung lahat ng pahirap, pag-alimura sa kanya, pagsampal, pagdura sa kanyang mukha, pagsipa-sipa, pagpasa ng mabigat na krus. Hindi po ito inalintana ng ating Panginoon. Tiniis po niya upang ipakita niya kung gaano po niya tayo kaibig, kamamahal-mahal. Amen. Glory to God. Give grace. Napakabuti ng ating Panginoon. God gave His only begotten Son. Kaya nga meron pong isinilang, may nag-alay ng buhay, merong tumanggap ng mga parusa, ng pag-agupit, ng pagpalo sa Kanya, at merong nagtigis ng dugo, at merong ipinako. May namatay para sa ating mga kasalanan. Ito po ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus po lamang. And when He died on the cross, He said, it is finished. Tetelestai. Tapos na ang lahat. Pinagtagumpayan na po lahat ng ating Panginoon Jesus when He died on the cross. Kumbaga, wala na pong pakikipaghamok, wala na pong pakikipaglaban. Tayo mga naniwala, nanalig, nanampalataya sa ating Panginoon. Tinatayuan lang po natin, mga kapatid, yung tagumpay na ginawa ng ating Panginoong Jesus. It is finished. Tetelestai. Tinapos na po lahat ng ating Panginoon. At yun hindi lang po, mga kapatid. Hindi rin po nanatiling nakabiti ng ating cross doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po siya nanatili. Mukhang kawawa. Sugatan. Tumutulo ang mga dugo. May sugat sa tagiliran. Hindi po nanatili. Bumaba po siya. Inilibing. Pero pagkaraan ng 3 araw, He rose again from the dead. Kaya, yun ang silyado ng ating katagumpayan, yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus. Meron po tayong panonoorin na video clip. At napakaganda po itong balikan po natin. Pero sabi nga po ng mga Bible scholar, yung ginawa doon sa pelikulang The Passion of the Christ ay mas higit pa ang ginawa nung kapanahunan si Jesus ay pinarurusahan nung ipinako doon sa krus ng Kalbaryo. Mas higit pa raw doon. Sige ba? Handa na natin ang ating video at panoorin natin sumandali. Pero pakiusap ko lang, ha? Huwag kayo matutulog. 2 oras lang ito. Sige ba? 3 minutes lang. Sige. Roll media.
Tigilan na po natin at baka dito ng luha. Alam niyo mga kapatid, yung ginagamit ng Romano sundalo na panghaplit sa katawan ng ating Panginoong Hesus, ito po ay pure leather na sa dulo ng mga leather na yon ay merong metal balls na matatalas at merong mga sheep bone, yung mga buto ng sheep na matatalas na nakatali doon sa dulo. At ganun po ang inihahampas sa ating Panginoong Hesus. Na kapag ka inihampas, pumupulupot sa katawan at kapag ka hinila, nadadala ang mga laman, mga tissue ng ating Panginoong Hesus. Ganyan po ang ginawang pahirap na ginawa ng mga aayaw sa ating Panginoong Hesus. Pinahirapan po siya. At yun nga po, minahaplit. At yung cross na pinasan po niya, kung ano kabigat, 165 pounds. Binuhat po ito ng ating Panginoon Hesus. Ibig sabihin po, 74.43 kilograms ang bigat. Halos 2 kabang bigas. Sino kaya makapagpasa ng dalawang kabang bigas? Ano po yun? 200 kilos. 100 kilos. Sino kaya? Nung kapanahonan ko po, hindi ko rin kaya. At 600 meters. Mahigit po na kalahating kilometro ang nilakad, pinagpasanan ng ating Panginoon Hesus. Ganun po niya tiniis. Yung paghihirap na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga, hindi mga dugo na pumatak na nanggaling sa katawan ng ating Panginoon Hesus, 28,430 drops. Bukod pa doon sa itinigis niya lahat, nung siya sinaksak doon sa tagiliran, ang 5 liters na dugo ng ating Panginoon Hesus. Inialay po niya itong lahat para po sa atin. Imagine, 28,433 drops. At yung 3 kukuparaw niya ng ating Panginoong Hesus ay minartilyo. Ang sakit kaya di ba? Sino rito nagkakarpintero sa bahay? Yung mahilig magpupukpok. Ako po, malimit. Napupukpok ako dito, lalo na pagka yung martilyo mo ay luma na, madulas na yung ilalim. Kapag pinalo mo doon ay dumadalpis. Dumadaples. Di ba ang sakit? Tinis po ito ng ating Panginoong Hesus. Nilagyan pa siya ng koronang tinik sa ulo na ibinaon sa kanyang sa ulo. Tiniis lahat po ito ng ating Panginoong Hesus para ipadama po niya, ipakita niya ang pagmamahal po niya sa atin. Amen. Salamat nga. Meron John 3:16. John 3:16, walang kupas, hindi nagbabago, hindi naluluma ang John 3:16. At ito po yung pinakapuso ng Biblia, ng salita ng ating Panginoon Hesus. John 3:16, for God so loved that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Yun po yung dahilan kung bakit po inialay, kung bakit po ginawa lahat ng paghihirap na binata po niya doon sa krus ng Kalbaryo. And even God the Father, tiniis po niya. Alam po niya ang mangyayaring kaparusahan sa kanyang nag-iisang anak. Tiniis din po ito ng Diyos Ama. Para tayo ay tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Para bigyan po tayo ng kaligtasan. Yun nga po, sa John 3:16, ang best na hindi naluluma, laging nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ito pa po, maganda po ang translation din po ito. John 3:16, sa Ilocano version. Yan. Yan, nandun na isang natin. Sige, Kelnel. Kelnel na ba yan? John 3:16. Yung mga Ilocano, makisabay sa akin. Gapo it kasta unay, pananagayat, ti Dios iti lubong. Intid na ti bugbugtong nga, anak na tapno siya sinuman amamati. Ken kwa na, saan amatay, no diket
agbiag nga agnanayon. Ano man pong translation yan, mga kapatid, ang pinaka-aim ay mahal po tayo ng ating Panginoon. German translation man yan, Hindu translation yan, ang pinaka-aim, pinaka-buod ng verse pong iyan, mahal po tayo ng ating Panginoon. Offering His life for us. May mas maganda pang translation, Batangas translation. Ay gayon na laang. Ay gayon na laang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Inialay niya ang kanyang batang naman, batang. Ganun po ipinakita ng Diyos yung pagmamahal sa atin. Kaya nga yung katanungan, papaano nga kaya kung walang Diyos, walang Jesus na nagbigay ng buhay sa atin? Hindi po tayo sa kangkungan dadamputin, I believe. Sa impyerno po tayo dadamputin. Amen. But praise God, for God so loved the world. At ito po yung dahilan. Tatlong dahilan. Why God, why Jesus did this? Number one po, for God so loved the world. Hindi lang basta mahal po tayo ng ating Panginoon. Mahal na mahal. For God so, kumbaga na meron pong diin. At sinabi po ni Uncle, yung so is an adverb, which mean to such great extent, kumbaga na nasa sukdulan, walang hangganan yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa salitang kalye, sagad to the bone, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun po yung usong salita po na nahunan ko. Sagad to the bone, yung pagmamahal ng Diyos na kaya, natiis, na bata, nang ibigay ang kanyang bugtong na anak para kanino? Para sa atin. Para sa lahat ng mga taong makasalanan. Imagine, ibinigay po ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Tingnan po natin sa Roma chapter 5 verse 8. But God shows His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinner. Nung tayo po ay makasalanan. Ikaw, kapatid, kaya mo bang ibigay ang iyong anak para sa isang makasalanan? Oo. Me as a father, hindi ko kaya. Ang kaya lang gumawa noon ay ang ating Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para po sa bawat isa. Kaya katulad nga po ng lagi kong sinasabi, kung sa isipan mo, o kung sa akala mo, ay walang nagmamahal sa iyo, ay kapatid, akala mo lang yon. Akala mo lang yon. Merong Jesus na tapat, mabuti, dakila, na nagmamahal po sa atin. Nagkasala ka, hindi po ito tinitingnan ng ating Panginoong Jesus. Yung mga nagagawa po nating mga kasalanan. Ang nakikita ng ating Panginoong Jesus, when we sin, ay ng ating Diyos, when we sin, ay ang ating Panginoon Jesus. Yung banal na dugo na nakakulapol sa atin, ito po yung nakikita ng ating Panginoon Jesus. Dahil tayo po ay matuwid sa paningin ng ating Diyos. Sabi nga, love of God is greater than anything we could imagine. God, He is love itself, and through His love, that we can truly love others. Para po natin ma-explain kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoong Hesus, yun po, meditate, John 3:16, for God so loved the world. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 5. Ito po yung characteristics ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Love is patient and kind. Buti na lang, pasensyoso ang ating Panginoon, ano? Hindi na yamot. Hindi na irita sa atin. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand on its own way. Hindi siya makasarili. It's not irritable. Yung pag-ibig ng Diyos. He keeps no record of wrong. Yun, hindi po nagtatanim ng galit. Kapag tayo po tumawag, humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga naging pagkakasala po natin sa ating Panginoon, He cleanses us.
Amen. Pinatatawad po tayo. Cleanse us for all our iniquities. Lahat po ng mga kasalanan po natin. Ganun po ang ating Diyos. Sabi po rito, it does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never give up. Oh, salamat na lang. Hindi nag-give up ang Diyos sa akin. Kung nagsawa ang Diyos sa akin, wala ako rito. Kung nagsawa ang Diyos sa atin lahat, wala rin tayo dito. Salamat na nga. Hindi nagsawa ang Diyos. Patuloy na nagtiwala sa atin. Sabi nga, love is always hopeful, endures through every circumstances. Never loses faith. Dahil ang Diyos po ay hindi po nagsasawa sa atin. Amen. Dahil lalo na po ngayon, mga buhay po tayo, mga malalakas pa, meron pong nais pang ipagawa ang Diyos sa atin. At ito pa po ay isang dahilan why Jesus did this sacrifice. He could not rest until He had secured our salvation. Our wholeness. Yun po ang ginawa ng ating Panginoon. But when He had borne our sins, every diseases, every infirmities upon His body, nung nakuha na po, nung inako na ng ating Panginoon Jesus, yung lahat ng kasalanan ng mundo, pati yung mga kasakitan, mga karamdaman, nung maako na po niya ito, then He said, it is finished. At namahinga na po ang ating Panginoon. Ang doon sa krus ng Kalbaryo, He cried out, it is finished. Inako na po lahat ng ating Panginoon, mga karamdaman po natin. Nagkakaroon po tayo ng karamdaman, nagkakaroon po tayo ng kasakitan, dahil po sa ating kaaway. Hindi po ito galing sa ating Panginoon. Amen. Kaya, every time nakakaramdam po tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, declare healing. God is our healer. Jesus is the great healer. May pagkukulang, He is our provider. Jehovah Jireh. Alam po niya lahat ang nangyayari sa buhay po natin. Kumbaga hubad po tayo sa paningin ng ating Diyos. Wala po tayong pwedeng maitago sa Kanya. Kaya kailangan lang po natin, bigyan po natin lagi siya ng papuri, pagpapasalamat, at ihayag po natin yung lahat ng naisip po natin ipaabot sa Kanya. I-declare po natin through our prayer. Number 2, God never want anybody to perish. Ayaw po ng Diyos na may mapahamak ni isa. Ayaw po. At yun po yung dahilan kung bakit po niya inialay ang kanyang buhay. Para walang mapahamak. In Psalm 37 verse 20, but the wicked will die, and the Lord's are like flowers in the field. They will disappear like smoke. 2 Peter chapter 3 verse 9. Sinabi doon, New Living Translation, the Lord isn't really being slow about His promises as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone in repentance. Ayaw po ng Diyos, wala po ang ayaw po ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Hindi po niya ito nais. Kaya nga po, hindi pa nakakaroon ng katuparan ang sinasabi po niya, yung kanyang pangako, I will return. Pagbalik yung second coming ng ating Panginoon. Dahil binibigyan po niya lahat ng pagkakataon ang lahat ng tao to go in repentance. Magbago, magbalik loob, tanggapin ang ating Panginoon Jesus bilang sariling tagapagligtas. Kaya nga, tayo po, mga anak, niwala sa Kanya, nanalig sa Kanya, meron po tayong gampanin, meron po tayong tungkulin para ipaabot yung magandang balita na sinasabi sa Biblia ng ating Panginoon Jesus. We have a purpose. We have a plan. May plano ang Diyos para po sa bawat isa. At ito po ay inihanda ng Diyos noon pa man, sabi nga, bago pa man tayo isinilang, inihanda na po ng Diyos ang mga dapat po nating gawin para mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Without a Savior, mga kapatid, there will be no joy, no hope, no forgiveness.
And there is no possibility to have a good life without God. But if we are aware, conscious, with a direct contact with Him, the source of our creation, ng ating Panginoon, you would live well absolutely. Kapag ka meron po tayong Jesus sa ating buhay, ang isang pamilya, doon po lang tayo makakapamuhay ng naaayon sa Kanyang kaluguran. Amen? Jesus help us to live this life. Lalo-lalo nga po sa kapanahon na po natin ito. Sabi nga sa Biblia, on the last days, there will be terrible times. Sabi nga, perilous time. Pero tayo pong mga anak ng Diyos, God will spare us. Iingatan po tayo ng ating Panginoon. At gagabayan po tayo ng ating Diyos, ng Banal na Espiritu, sa bawat hakbang na ginagawa po natin. Upang malakaran po natin yung purpose po natin dito sa lupa. Number 3, why Jesus did this? Bakit po inialay niya ang kanyang buhay? To give everybody everlasting life. Para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay po natin dito, mga kapatid, ay hindi po pangmatagalan. We are just temporary. Sabi nga, we are pilgrimage. Manlalakbay lamang po tayo sa mundong ito. 90, 97, 93 years old. Kung itatagal po natin, katitik ito ng buhay na sinasabi na everlasting life. Noong isang araw, tuntua nga po ako, nakaharap ko at nakausap yung pinakamatandang nilalang dito po sa bayan po ng Tansa. Nung mamatay po, kung nakakakilala po kayo kay Rene Torres, yung coach ng basketball po ng bayan ng Tansa, namatay na po siya, doon po nakalibing sa Santa Cruz Memorial, nagpunta po ako ng huling gabi, Sabado, dati Sabado, huling pulaw. Ang daming tao. May nagdatingan, madami. May matanda, may akay na matanda. Babae, maliit lang babae. Tapos umupo doon sa tabi ko, mayroon kasing bakanteng lote. Sabi pa nga niya, kumusta ka? Mabuti po. Lola, ilang taon na po kayo? 101? Wow. 101 years old. Kaya ko kaya ho yun? Oo, kaya mo yan. 101 years old. Meron palang nabubuhay pa noon. Nalimutan ko na yung pangalan eh. Yung anak niya ay barangay Kagawa dito sa Daang Amaya 1. 101. Pero mga kapatid, yung 101 years old na yon, katiting lang ito ng everlasting life na sinasabi ng ating Panginoon. Walang hanggan. At ito po yung nais ibigay ng Diyos sa bawat isa. Our life here on earth is temporary. Hindi po tayo pang habang panahon dito. But eternal life is forever. Ibig sabihin po ng eternal life, everlasting, walang hanggan. At makakamit po natin ito sa lahat ng mga nanalig na nampalataya sa ating Panginoon. At kayang ibigay po ito ng ating Panginoon. Lahat ng bagay pwede pong i-provide ng Diyos para po sa atin. Bakit? God owns everything. He upholds the entire universe by the power of His word. He can control the affairs of all men. Lahat ng balakin na ninanais, ginagawa ng tao at sabi nga, and all nation with His plan and purpose. God can give us everything, even eternal life, to anybody, sa lahat ng tao, dahil nga ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. But to those who believe. Tulad nga po na sinabi ko kanina, hell is real. Totoo po ay imperno. Pero huwag na muna nating pag-usapan ngayon. Next time na lang. Bahala si Pastor Peter doon. About hell. Wala namang may gustong pumunta doon, di ba? O sinong gustong pumunta doon? Wala. Kaya huwag na muna natin pag-usapan. Ang pag-usapan po natin, yung ginawa ng ating Panginoon Jesus. Yung kanyang mga ipinangako sa atin. 8,810 promises ng ating Panginoon ay nakahanda sa atin. Ang kailangan, lakaran po natin. Amen.
Amen po ba? Last verse. John 10:27, verse 28. Last verse, John 10, verse 27 to 28. Listen to my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal, and they will never perish. No one can snatch them away from me. Yun, ang napakagandang isa. 8,810 na pangako ng ating Panginoon. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoon. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahubaran, sinasabi sa aklat ng Roma, kahubaran, espada, o kahirapan, wala po. Walang pwedeng umagaw ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Because God is so good. Kaya nga po, yung pag-observe po natin ng Lenten season, ng mahal na araw, God deserve it. God deserve all the glory and honor. At iingatan po tayo ng ating Diyos sa bawat hakbangin po natin. 2 minutes pa, bigyan niyo po ako ng 2 minutes. Mag-testimony lang po ako ng kabutihan ng ating Panginoon. Last week, 2 linggo na po nakakaraan, kami po ay nagpunta sa Kapipisa dahil meron daw biyaya na ibibigay. Kaso yung 3, hindi ano na kayo? Next batch. Umayaw na nga po ako dahil ang kasunduan, maglilinis po kami ng 10 araw. Yung tupad, kung alam niyo yung tupad, maglilinis kami ng 10 araw, at bawat oras, 4 na oras, isang araw, ang iaalat namin paglilinis. Lilinisin namin ang buong tansa. 4 na oras. Sabi ko nga doon sa chairman namin, magkukwit na, magano po, i-withdraw ko na lang. Hindi namin kaya ang oras, 4 na oras, tapos 10 araw. Di umuwi na nga po ako. Nanonood na ako ng TV. May tumawag si Pastor Bong. Sabi, ninong ko po kasi sa pangalawang pag-aasawa niya. Nagpakasal pa kasi uli siya. Doon sa kanya sa 30 years na yata anniversary. Di nga po, tinawagan ako, Pastor, balik ka rito. Sayang ngayon 5,200. Ano lang daw naman yun, yung paglilinis po natin formality lang yan. Gawa na yung voucher. Ganun ba? Hintay ka. Ibalik ako doon sa Kapipisa, doon sa bahay po ni Vice Mayor. Yun, punta ako. Nung ako'y naglalakbay na, nakamotor na ako, dito sa tapat ng Phoenix, dito sa papuntang Naik. Di ba, may 2 gasolinahan doon, sarado na pareho. Doon sa tapat ng Phoenix, umovertake ako doon sa bus, St. Anthony de Padua. Pinasa kaliwa akong tricycle, overtakean din naman ako. Samantala nasa banda ng gitna siya, yung ang bus nasa tabi pa nasa rampa pa Kaya ako'y nasa gilid, kaya malayo ako sa kanya. No, ako'y umovertake pa ba ganun? Umovertake din siya, nabangga niya yung step nut ng aking motor. Lagapak na nga, lakas. Buti na lang, yung bus, malapit ako sa kanya. Halos magkadikit. Kaya yung tulok sa akin, napaganon ako, hindi ako natumba. Kumbaga napasandal ako doon sa bus. Pero kung nasa isip ko nga, kung ang layo ko doon sa bus ay mga 1 metro, babagsak ako. At posible akong maipit, masagasa nung bus. Nung St. Anthony de Padua. Yun po, maganda naman doon sa bus, nakita niya ako, kalampag na ang lakas ng kalampag Ganon ako. Yung itinigil niya hanggang sa ako ay nakakanan. Naitabi ko po doon sa gasolina, doon sa may Phoenix. Salamat, napakabuti ng ating Panginoon. Dahil kung hindi niya ko iningatan, kung hindi ko kasama ang ating Panginoon, I will not be here today. Baka pinaglalamayan niyo na ako. Hindi ko maaabot yung aking 95 years old na pangarap. Kaya nga po para ako'y nakakapobya ng umovertake Kaya nagpunta uli ako ng isang araw, pinuntan ako, naglaro ako dyan sa sahod ulan ng tennis. Nandun ako sa bandang kanan.
Nasa bandang kanan ako nagmamaneho. Ang hina, ang bagal ko. Biro mo, 40 minutes nga mula sa amin hanggang doon sa sahod nila. Samantalang dati, 10 minutes ko lang natakbo. Tapos, pagka tumawid pa ako, doon ako tumatawid doon sa pedestrian. May guhit-guhit, pedestrian. Pagka kita tatawid doon sa kabila, inaantay ko, sumasabay ako doon sa mga pedestrian pagtawid. Kaya ako hindi na-overtake ngayon sa mga sasakyan. Pero salamat talaga, napakabuti ng ating Panginoon. Iingatan tayo. At ano niyo po, mga kapatid, naging ritual ko na po yun. Hindi naman ritual. Declaration ko na. Bago po ako umalis ng bahay, nire-recite ko po yung Psalm 91 verse 1 and 2. Hindi yun ang may magic. Kundi yung may magic, kundi ang may kapangyarihan doon yung declaration po natin. Wala pong magic sa salita ng ating Panginoon. In declaration po natin, itong paniniwala. Psalm 91 verse 1 hanggang 2. He who dwells in the shelter of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, in God in whom I will trust. Iingatan po tayo ng ating Panginoon. Because He loves us so much. Ganun po, yun po yung dahilan kung bakit po ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para po sa atin. Let us pray. Para God, salamat po. Tunay nga na napakabuti mo, dakila ka. Salamat na hindi ka nagbabago in spite na nagagawa po namin pagkakamali, nagkakasala, sumusuway, sumasalangsan sa mga pinag-uutos mo, nananatili kang tapat sa amin, Pare God. At tunay nga, sa celebration po namin next week, ng mahal na araw ng pagpapako mo doon sa krus, ikaw lamang po ang aming itinataas at binibigyan ng parangal. Wala na pong iba dahil ang pangalan mo ay higit sa lahat ng pangalan, karapat-dapat, papurihan, dakilain at sambahin. Ito po ay dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Glory to God. Hallelujah.